Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Oh, yeah. Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo. Oh, Attorney yeah. Ferdy Topacio. Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman. Kamusta na po kayo? Ngayon po ay 11 ng March 2025. At alam niyo na, malamig sa loob ng aming studio. Siyempre, talagang ingat na ingat, di ba? At hindi lang po yan, mainit naman sa labas ho ng studio, kaya mag-ingat po kayo. Lagi yung tatandaan na ang pag-iingat po ay nakasalalay po sa ating lahat. Tama. At kung kailangan kayo mag-face mask na po kayo, sabi nga ni Jen. Ayan. At hindi lang po yan, bigyan natin ng panahon yung ating mga sarili sa pag-iingat. Dahil alam nyo naman ho ngayon, napakahirap po ng panahon. Yan, init, syempre, uulan. Tapos po, ang kalungkot-lungkot pa ho niyan, ay yung pagkakaroon ho natin ng biglaang mga kati-kati sa katawan. Naku, mag-ingat din daw po tayo sa dengue dahil number 1 din po yung problema. Well, sa unang, alam niyo naman, sa ngalan po ni Atty. Ferdy Topacio, meron po tayong ilang mga news dito na nakalaan para ho sa inyong lahat. Handa si dating Pangulong Rodrigo Duterte na harapin ang warrant of arrest na sinasabing inilabas ng ICC o International Criminal Court. Ito'y kaugnay sa madugong war on drugs ni Duterte administration. At syempre, ayon kay dating Pangulong Duterte, harapin niya ang kanyang kaso bilang abogado at hindi tataka sa ibang bansa. Iginiit pa ng dating Pangulo na hindi siya magtatago sa ibang lugar kundi sa Pilipinas. At una, nang naninindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang ginawang kasalanan sa kanyang administrasyon. At syempre mga kaibigan, ayan, at tayo ay ayan na, magbabalita. Okay, sige, go na, ilabas na natin yan. Okay. Ngayon, karap ko. Nag-aantay ng interview. Okay, ano ba? Okay. Meron tayong magandang ngayon. Teka, hindi ko bigla naman to, no? Pasensya na kayo mga kaibigan. Update muna tayo. Ukol sa kustodyan ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Sige po. Okay na. Medyo na tayo, ha. Okay, time check muna tayo mga kaibigan. Alas 11:08 ng umaga. Si Patrol 17 Jopel Pelenio. Yes, Ms. Juvie, kanina lamang bukas itong Cardinal Santos Medical itong ambulansya mula sa Cardinal Santos Medical Center na nasa loob nitong ambulansya si Senator Bongo at kanina kasama rin dito si Attorney Lorena Badoy. Pero ngayon, sinarado na kasi ni Senator Bongo yung kanyang bintana ng ambulansya at may kausap siya sa telepono. So, kinumpirma niya nga nahawak na ng PNP. Pero ito, nagbibigay ng statement si dating Labor Secretary Silvestre Bello III. At itapat ko lamang itong ating mikropono ng telepono. Sige po, go ahead. Well, if we are to talk about what is really there, I have not seen the warrant of arrest. Wala pa. Hindi ko pa nakita. Pero sir, ano po nakarating sa inyo na info? Warrant of arrest po ba for inciting to sedition? O warrant of arrest from Interpol? Wala. No notice whatsoever. Basta sinabi sa akin na kanila may warrant of arrest. Sabi ko nasaan? Sabi, andyan. They never showed it to me. Hawak ba daw po ni CIDG Director Brigadier General Torre yung warrant of arrest? Kung meron, ba't hindi pakita sa amin? As to their counsel. Hindi pinakita sa amin. No, the warrant of arrest must be shown first. Hindi pwede, before you arrest him. That is the legal basis of arresting somebody is the warrant of arrest.
nangyari. Correct. Yun na nga, violation of his rights. Sir, pwede bang, kunyari, diretso ipapakita kay former President Duterte yung document, hindi po sa abogado? Kung pwede rin po bang gano'n? Basically, it should be the person to be arrested na mabigyan ng kopya. Oh. So, as a lawyer, pwede gawin sa kanya yun na kung Na? lawyer ka naman, ito na yung warrant. Pwede naman, pwede. Basta importante, you give him, show him the warrant of arrest. Ano pong reaksyon ni PRRD nung pagpasok niya General Torre nung Wala pa, hindi namin nakita si Presidente. Hindi namin nakasama. Hindi okay though, sir? Ah? That's white, okay pa sir? Yeah. Well, when I was with him in Hong Kong, okay naman siya. Oh. Pero sino pong kasama niya doon talaga? Yeah. Sa loob. It should be, I can only guess that it is Executive Secretary Mingbong Medialdea. Probably his lawyer right Yes, now. a lawyer. Oh. pero kasama niyo po siya sa natin, sir. Hindi. I came in earlier. Okay. Okay, mag-attend kayo ng pagpasok. Yeah, oo. Sige, good. Sir, last na lang, may namataas ka bang foreigners to indicate the presence of like Interpol agents, ICC agents? Wala naman. The only person I saw to medyo mukhang foreigner sila. Bachelor na kanila, batita pa rin sa Pilipino. Okay. Sir, may communication with Medialdea kung anong situation doon ngayon sa Wala nga. It's only from Attorney Martin Delgra who told me that he is now with the President. And he has asked me to see them there. Sir, ano po take po ninyo kung sakasakaling galing po sa Interpol yung arrest warrant? Ano? Kung sakasakaling galing po sa Interpol, ano pong ibig sabihin nito? Napaglabat po ba kung sakasakali man? Depende. Kasi the Interpol cannot personally deliver that, implement it. Dapat dadaan niya sa ating judicial system and that is to the Department of Justice. Sir, may confirmation po galing sa PCO na sinasabi pong meron talagang warrant of arrest laban sa Pangulo, dating Pangulong Duterte, nagaling daw po sa ICC. Nasaan? Yun po, binigay lang po nila. Ba't hindi nila pakita kung meron? Mhm. Why don't they show it if there is such a warrant? Opo. Kung sakali, sir, na dinerecho po pinakita kay dating Pangulong Duterte, pwede rin po ba gano'n? Oh, siyempre, he's the object of the warrant. So, basically, it should be shown to him. Mhm. Now, if the President will show it also to his legal counsel, that's proper. So, sir, ba niya na yung member ng ICC? Ah? Hindi na member ng ICC? Sino? Ang Pilipinas? Hindi ba nag-withdraw ni Presidente? Nag-withdraw na. No less than President Bongbong Marcos said that he does not recognize the ICC. And he said that to allow the ICC to come here is to admit that our justice system is not working. Sir, has BBM talked to any one of you? Any Duterte team, any Duterte cabinet? Wala naman. Kausap niyo ba siya? Wala naman. Pero very clear yung position nyo noon na ayaw niyang kapasukin ng Sir, ngayon lang, ICC. like recent days. Wala naman. Awa ng Diyos, wala naman. May nag-attempt po bang kumausap kay BBM? Wala naman. Sige, sir, thank you very much. Okay, sige. Balita kami sa mga kapatid. Thank you, sir. Ayun nga po, si Miss Julie, si dating Labor Secretary Silvestre Bello III. At ito ngayon, kasama niya si yung aktor na si re-election, tumatakbo ngayon, si Philip Salvador. At kanina nakita rin natin dito si Secretary, former government official, Secretary Lorena Badoy. At ngayon ay nasa loob pa rin si Senator Bongo nitong ambulansya ng Cardinal Santos Medical Center. So ang mobile ngayon o mga sasakyan na nandito ngayon sa harapan nitong Gate 5 ng Villamor Air Base ay itong mga sasakyan dito may kulay itim na Super Grandia Elite itim at itong sunod niyan ay itong ambulansya na mula sa Cardinal Santos Medical Center na sakay o lulan si Senator Bongo at kasunod niyan ay kulay silver na High Ace, dalawang kulay o dalawang sasakyan dito sa likod na may number 8 at Toyota Toyota Alphard. Ito na, so in support ng mga sasakyan na nag-aabang din na makapasok sa loob ng Villamor Air Base dahil nasa loob na nga daw itong nasa loob si former President Rodrigo Duterte at naka-hold muna siya ngayon, inang kinumpirma ni Secretary Bello na hinold siya
ng PNP at hindi pa doon nakikita ng Secretary Bello itong warrant of arrest na sinasabi nga ng PNP o ni Secretary o ni CIDG Director Brigadier General Torre III. At sa ngayon ay nakaantabi dito at lahat ng mga kasama sa media ay nandito rin sa harapan nitong entrada nitong Gate 5 ng Villamor Air Base. So mamaya ay magbabalik pa tayo para sa kagdagang detalye kaugnay nga dito sa mga kaganapan sa ginawang pag-aresto o paghuli nitong PNP kay former President Rodrigo Roa Duterte. Mula pa rin dito sa Pasay City, ito sa Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Okay, nako, yan po ang biglaang, alam nyo, yung mga ganitong spot report, napaka-importante, nabigla rin ako. But ayon naman sa sa nagsalita nga kanina, tila hindi pa niya nababasa, hindi pa niya nababasa yung sinasabing warrant of arrest, no? But anyway, siguro hintayin na lang ho natin mula mismo sa ating mga reporter yung importanteng bagay na nangyayari ho ngayon dahil mahirap pong speculate, no? Sa panahon ho ngayon, alam niyo naman, magkakaroon ng gulo kapag hindi ho naibigay yung tamang balita sang-ayon din sa ating mga reporter na siya mismong naroroon sa venue. Kaya antabayanan nyo ang mga report po ng DWIZ reporters. Okay, balik tayo dun sa ito na, basa lang natin to kanina. Ito yung unang balita natin mula dito sa Yes Show to Pasio. Alam niyo yung mga ganitong spot report, napaka-importante ho niyan. Pasensya na kayo medyo hindi tayo handa sa report na yan. But anyway, sabi nga po ng ilan antabayan na natin yung mga kaganapan ngayong araw na ito. Kaya huwag kayong aalis dyan sa inyong kinaroroonan. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon na walang mangyaring kaguluhan. Kung meron mang mga misunderstanding na pag-uusapan yan. Okay? Sa ikalawang balita naman po, tinukoy na ng Office for Transportation Security at 3 tauhan nito na sinibak dahil sa tanim bala modus at pinangalanan mismo ni OTS Administrator Arthur Bisnar ang mga ito na sina Security Screening Officers Gia Ann Saturos, Charmaine Sadam at si Jobel Abesamis. Ang nasabing mga kawani ng OTS ay pawang mga contractual employee. At nangyari ang insidente noong Marso 6 habang pasakay na sa eroplano ang 69 anyos na si Ruth Adele kasama ang kanyang pamilya na patungong Vietnam. Nakakalungkot yung mga ganitong pangyayari noong araw na naayos na ay gustong ibalik ng mga iilan, nakakasira kayo sa kasalukuyang gobyerno ngayon kasi kung kayo po ay nandiyan dyan sa pwesto para alalaya ng mga pasahero na umaalis ng bansa, wag naman ho ninyong bigyan ng bahid ng hindi tamang gawain, nakakahiya ho sa ating Pangulong Bongbong Marcos kung sakaling sinisikap naman ho niya ang magandang pamamalakad sa ating bansa. Well, anyway, talagang ganun ang buhay. May mga taong hindi nakokontento sa kanilang mga kinikita. Yan. Ito yung sariling opinion ko lang, mga kaibigan. Alam nyo naman, marami ho tayong mga kaganapan sa bansa na minsan ay naipagkukumpara natin ang noon at ngayon. But then, kailangan ho nating alamin kung ano ang kaganapan. Okay, tanggap tayo ng isang nagmamadaling balita mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Warrant of arrest laban kay ex-PRRD kinumpirma ng Malacanang. Yes, maraming salamat. Kinumpirma nga ng Malacanang na natanggap na ng Interpol Manila kanilang madaling araw ang kopya o opisyal na kopya ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eksaktong alas 9:20 raw kanina, dumating sa Maynila ang dating Pangulo mula sa Hong Kong sakay ng Cathay Pacific Flight CX-907 kasama ang kanyang delegasyon. Sa kanyang pagdating, agad inihain ng Prosecutor General ang ICC notification
application para sa isang arrest warrant kaugnay nga ng krimen laban sa sangkatawan o yung crimes against humanity. Ayon sa Presidential Communications Office, maayos ang kondisyon ng dating Pangulong Duterte sa kanyang sa oras ng kanyang pag-aresto. Sinuri din siya ng mga doktor ng gobyerno upang tiyakin ang kanyang kalusugan. Mahigpit ding ipanatupad daw ang due process sa pagsasakatuparan ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Lahat ng opisyal ng PNP na nagkasa ng operasyon o nagsagawa ng operasyon ay may suot na body cameras upang matiyak ang transparency ng proseso. Sa kasalukuyan, ayon sa Malacanang, nasa custody na ng mga kinaukulan ang dating Pangulo habang hinihintay ang susunod na legal na akbang kaugnay ng kanyang kaso. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Totong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Okay, maraming salamat po. Ang oras, alas 11:21 ng umaga. Narito pa rin po kayo sa Yes Yes Yo Topacio sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. At syempre, sa ibang balita naman tayo, halos 40 na pong estudyante sa Daniel Maramba National High School sa Santa Barbara, Pangasinan ang nakaranas ng sintomas ng heat exhaustion. At nangyari ang insidente noong nakaraang linggo kung saan nakaranas ng pagsusuka, pagkahilo, panghihina at nosebleed ang nasabing mga mag-aaral. Sa ngayon ay halos maayos na ang kondisyon ng mga estudyante at tiniyak ng pamunuan ng naturang paaralan na nakahanda ito sakaling tumaas ang heat index. At syempre, nagpatupad na rin ang lokal na pamahalaan ng modular o blended learning para sa afternoon classes ng preschool hanggang high school students. Yan po. At syempre, tumanggap pa rin tayo ng report mula kay Patrol 24, June Samson, DOJ. Blanco pa sa umano'y warrant mula sa alinmang mababang hukuman sa bansa laban kay dating Pangulong Duterte. Pasok, June Samson. Blanco pa rin ang pareso kahit na sa inilaras ang alimang mababang hukuman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni DOJ spokesperson at Assistant Secretary Mico Clavano na ito ang resulta ng kanilang verifikasyon mula sa Office of the Prosecutor General. Maliban dyan ay tumanggi nang magbigay ng iba pang pahayag si Clavano dahil masyado anyang maaga para magkomento agad sa issue. Maaari lang anyang magbigay ng komento o pahayag ang DOJ kung sakaling magiging formal na at opisyal nang nailabas ang warrant. Sakali naman anyang maglabas nga ng warrant ang alinmang mababang hukuman sa bansa o maging ang International Criminal Court, partikular sa anumang kaso, ay nakahanda naman anya ang DOJ na ito ay iproseso. Patrol 24, June Samson, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Okay, maraming salamat, Patrol. Ayan, si June Samson. Alam nyo, no, natataranta tayo dito sa mga report na to kasi kita nyo sabi nung isa hindi pa niya alam, yung isa naman alam na, no? At nakakapagtaka, mga kaibigan, kung inyong susumahin, ay hindi naman tayo miyembro na ng ICC, no? Pero in whatever reason, hindi natin alam yan. Kaya antabayan na natin yung mga eksperto ukol dyan. At syempre, no, tayo muna yung magta-time check bago natin ibalik ang Yes Yes Show Topacio sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Ang oras po, alas 11:24 ng umaga. Yes, yes, yo, Topacio! Yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes, yes, yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes,
yes, yo, Topacio. Ako po si Juvie de Guzman. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Wala tayong magawa. Talagang kailangan talaga yung mga person involved nga daw po ay dapat makunan din. Anyway, wala tayong problema dyan. Ang problema lang natin hindi natin naintindihan yung ibang nangyayari sitwasyon. Ganyan talaga Alam nyo ho, kapag ganito ang nangyayari ngayon na nagkakaiba-iba yung mga detalye na ibinibigay ng mga kinakausap natin, medyo nahihirapan tayong intindihin, no? Mamaya siguro maintindihan natin yan sa ngalan ng Balitang Bayan. Kaya pag-usapan niyo mamaya. But anyway, alam niyo ho, meron tayong mga kaagapay rin, mga friendship natin na gustong batiin na lang muna dahil importante rin na naririnig natin itong mga tagapagpadala. Yan. Salamat po sa inyo, KWF. Thank you so much. Rolly Durana. Salamat po. Buong pamunuan ng Rosario Medical Center. Maraming salamat po sa inyong concern. Yan. Dave Fajardo, mabuhay po kayo. Romel Torno, yes, salamat po. Micaela Ann, Maika Cruz, salamat po. Eto, napakabait na kaibigan natin. Hindi talaga nawawala. Si Miss Josie Salvador, yan. Alam nyo ho, meron hong magandang ospital na nadiskubre ako. Kaya kung gusto nyo hong magpahinga sa isang ospital, hanapin nyo na ho yung Rosario Medical Center na matatagpuan dyan mismo sa Guagua, Pampanga. Yan po ay public service hospital at hindi lang po yan. Meron ding, alam nyo, pribado ito at syempre pinipili rin nila kung sino yung pwedeng maging libre. Syempre, di ba? Kung mayroon naman kayong kayamanan, wag na kayo magpalibre. Ganun lang ho yun. Ang importante, meron kayong magandang lugar na papahingahan, lalo na kung kailangan nyo ng mga caregiver, yung mga therapist, di ba? Maraming lugar na ganito pala, no? At isa yan sa mga nagandahan tayo, pero akala ko nga eskwelahan o kaya hotel, kasi ang dating talaga ng Rosario Medical Center ay isang magandang hotel yan. And welcome back sa husband ng aking napakagandang kaibigan, Josie Salvador. Anyway, hello din kay Neneng Endo. Mabs Salonga, mabuhay po kayo. Gail, Gadi, salamat po. At hindi lang po yan, yung Attorney Mac Rante. Hi, sir. At of course, si Boss Edgar Cabangon. Salamat po sa mga update at magagandang inspirational event ninyo dyan. Yan, salamat po. Law of Attraction, yan, maraming salamat, no? Sabi nga nila, kung kayo po ay nagnanais magkaroon ng magandang kinabukasan, makinig kayo sa inyong mga magulang dahil marami ho yan, no? Alam niyo naman si nanay at si tatay, hindi papayag yan na kung si tatay ay naghirap din si nanay sa kanilang buhay nung araw na sila'y wala pang mga asawa, ayaw nilang ipatikim sa kanilang mga anakis, yan. O baka kayo ay merong mga nanay at tatay pa na talagang nagsusumikap para sa inyo, ay take note lang mga kabataan. Ito yung pagkakataon na alamin na ninyo ang ginagawa ni nanay o ni tatay sa kanilang mga negosyo. Abay, sumali na kayo, tumulong na kayo at magparami kayo. Dahil alam nyo ho, hindi lahat ng pagkakataon ay binibigay ng mga magulang para sa kanilang mga anak. At wag kayong mag-iisip, no? Wag kayong mag-iisip ng ibang bagay na ayaw ni nanay o ni tatay. Yan. Lagi niyong tandaan na ang pagmamahal sa magulang ay ang suporta na makakabuti para sa kanila at para sa inyo. Kaya nga po lagi kong sinasabi lang sa inyo na sana kung ano man ang business ni nanay o ni tatay ay alalayan niyo po sila. At mas maganda dahil kayo yung mga kabataan ay mas bata sa inyong mga magulang, natural, di ba? Ay hindi lang po yan. Kung sila po ay merong mga ginagawang mga kailangan daw dito IT expert Yan yung mga IT expert. Oy, nangangailangan din si ng IT expert. Baka meron kayong maire-recommenda. Bigay natin yan. At hindi lang yan. Ito ho yung magagandang bagay na pwede nating ibigay sa lahat ng mga nagmamahal sa magulang na sana magulang ninyo ang number 1 ninyong hihingian ng tulong. Okay, at ngayon time check muna tayo sa Yes Yes Show Topacio. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. Ang oras, alas 11:45 ng umaga. Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Topacio! Pwede
Fujidenzo Home and Commercial Appliances. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. Do you have a gambling problem? To know more about Pagcor's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Health is wealth, ika nga. Kaya buti na lang nagkaroon ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na kung saan mas maa-access, mapakikinabangan at mas abot kaya ang healthcare para sa nakararami. Huwag nang magdalawang isip pa, simple at madali lang ang gagawin para maging member ka. Step 1. Pumunta sa pinakamalapit na PhilHealth outlet sa'yo. Huwag kalilimutang magdala ng valid IDs. Step 2. Humingi at mag-fill out ng 2 kopya ng PhilHealth Membership Registration Form o PMRF. Step 3. Ipasa ang form sa mga local health insurance office o PhilHealth Express. Step 4. Hintahing ma-process ang Member Data Record o MDR pati ang PhilHealth card na rin. Step 5. Hintahing tawagin ang number sa counter at bayaran ng unang kontribusyon. Ito'y nagkakahalaga ng 400 pesos. Mayroong 4 na paraan ng pagbabayad: monthly, quarterly, semi-annual at annually. Madali lang, di ba? Mahirap magkasakit pero mahirap kapag walang insurance. Laging mag-iingat. Yes, yes, yo. Attorney Ferdy Topacio. Yahoy! Back to Yes, Yes Show Topacio sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Alas 11:48 na po ng umaga. At syempre, ang tabihanan yung Balitang Bayan, talagang lahat ho ng mga report ho dyan ay darating po at update po yan para sa inyong lahat mga kaibigan. Huwag kayong aalis. At syempre, pagbati yung pinapaabot ho natin kay Maria Fatima Dimakiling, yan, Marisa Malyari, Attorney Eli Malyari, yan, Ian Zafra Rosalado, of course, Mila Salonga, hi, Mila, June Fer Dimakiling, yan, mabuhay po kayo, Neneng Endo, yan, and family, mabuhay po kayo. At syempre, si Eva, thank you sinamahan mo kami, Eva, and of course, si Christian, yan, Nunez. Salamat at kasama ko yan sa sa Guagua, Pampanga. At hello din kay Alan Bordeos. Ayan, Kuya Alan, salamat po. Thank you so much. At sa dami-dami ng mga napili mo ay tamang-tama. Salamat po. Salamat po sa column, no? Salamat po. At hindi lang po yan. Hello kay Milagro Salvador, Alexis Renz. Yan, Josephine Salvador at Ber Garcia. Alam nyo mga kaibigan, tayo po'y pinagpala. Sa tingin ko lang, dahil kay ito may mga tayo dito, magandang balita kasi dito si Catirso Peralta. Pero kanina basa ko yun where na you? Nasa na yun, diba? Anyway, alam naman ho natin, parang tingnan natin, pinagpala tayo sa dami-dami ng mga paalala sa atin bilang isang tao at isang mamamayang Pilipino. Yan. Dapat talaga ay naniniwala tayo sa dakilang lumikha.
Importante kasi mga kaibigan, yung meron tayong gabay sa tweet-tweena para hindi rin tayo nagkakamali ng mga pagkakamali na ginagawa ng iba dahil kung tayo po yung magkakamali sa ating desisyon, baka po magsisi po tayo. Yan. Merong mga ilan sa mga kababayan natin nakakalimot manalangin. Puro na lang blessing, tanggap lang dito, tanggap ron. Kailangan po, pag tumatanggap kayo ng blessing, lagi niyong ipagpasalamat sa Panginoon ang anuman yan, maliit o malaki. At hindi lang po yan lalong-lalo na kapag ang buhay natin ay dumating, panibagong buhay, syempre kailangan meron tayong magagandang version dyan, no? At hindi lang yan, paumanhin, no? Mingi tayo ng paumanhin sa isang senior citizen. Yan, dahil dyan sa mga balitang ganyan. Huwag ko kayong matakot kasi alam nyo, pag ganung may nagkamali, ito, kagaya niya, nahuli na po sila at huwag kayong mag-alala sa pag-alis nyo uli, ay hindi na mangyayari yan. At alam nyo naman ng gobyerno ngayon, kapag alam nilang mali, itututukan na nila yan para bantayan ang kilos ng mga tao kung saan man ay nakagagawa ng hindi tama. At syempre, hello din kay Benedict Abaygar, yan. At syempre, ang National Press Club na ating kaagapay sa tweet-tweena. Yan, sabi nila. At hindi lang po yan sa... Okay, ito na. Salamat din kay APC Rio June. Yan, magandang balita yan. Salamat sa inyo. At si Ray David, no? Pasensya na kayo. I'm sorry guys for those who are inviting me for crypto marketing. I'm sorry for that. I don't want to join you. I'm sorry. Yan. Huwag na kayong, don't keep me messaging about that. I'm sorry for that. Okay? At hindi lang po yan. Hello din kay Ka Michael Delara. At si El. Hi, El. Hello. Yan, yung ating 3 years old friend. Meron tayong friend na 3 years old Anyway, kay Caruben Castor. Salamat po, Caruben. Yan, meron siyang I love you. Ayan, I love you. Lot, sabi niya, lot. Yung daw lupa na ipinamimigay niya ay ang pangalan is I love you. Ba, ayos yan Kaya lang, baka masuntok ka nung mga hindi nakakaintindi. Parang I love you mo, yung pala mapupunta sa sa walay. Okay? Hello din kay, of course, Tess Rosalado. Ayan. Kay Jovan Rosalado. Rain Sam, thank you so much, Rain. Welcome back sa friendship natin. At hindi lang yan, kay Mark Nilo Ojaman, Maria Angela Banag. Thank you po, Ma'am El. Ayan, Miss El. Salamat. Hello din kay Perry de Guzman. Thank you, Bambi Fuentes, Tin Gonzalez, Dennis Garcia Arce. Ay, Sir Dennis, salamat po at mabuhay ang iyong pamilya, lalong-lalo na ang iyong mami. Ayan, sana makabalik na rin si Atty. Topacio at update niya tayo sa kanyang mga lakad, no? At hindi lang po yan, mga kaibigan, si Queen Rosas, Maria Gail, Romulo Frondoso, Leo Zafra. Ayan, hello po. At nandyan din si Eileen Earl Reambilio. Ate Josie Valimento, salamat po. At hindi lang po yan, si Jago, attorney. Yan, si attorney Herbacio Jetta. Mabuhay po kayo, attorney. Kita nyo, mga abogado, friendship din natin. Pero alam nyo, marami talagang conflict no? Meron kasing administrative law, public corporation, di ba? Medyo ako nakaintindi ng konti dahil nga po sa nagpo-proctor tayo dati sa FEU dun sa mga College of Law students na kung saan yan po ay binabantayan natin sa ngalan ng aking ninong. Alam niyo naman, inuutusan lang po ako yan. At hindi lang po yan, Edward Obiena. Ay, Edward, ako, see you soon. Yan, sa Ultra. Magkita-kita tayo dyan. At si EJ Obiena, congratulations. Yan, maraming salamat sa'yo. Tita Lolit Abela, mabuhay po kayo, Tita Lolit. Talagang dami niyang bisita daw. Pasensya na, Juvin. My nephews, niece is visiting me here at home. Okay. Salamat po, attorney. I have a friend, 101 years old, di ba? Kaya niyo yun. Meron kayong ganong mga friend na talagang sana abutin natin, no? Sana all 101 years old. Hindi niya kinuha ang kanyang kaperahan sa gobyerno dahil nahiya daw siya. Can you imagine? Nahiya? Sayang, 101 na siya tuloy. Nung 100 years old siya, hindi rin siya kumuha. Kasi nga kaibigan niya ang mayor sa lugar nila. Yan, sayang naman. Sana sa amin na lang. Yan. Sa amin na lang daw. Sabi nito, ito.
Okay, ay marami tayo. At saka hello kay Kuya Raul Esperas and Aya Yupang po. Mabuhay kayo. Talaga nga naman, updated sa lahat ng mga kinaroroonan. At hindi lang po yan. Nako ha, yung gagawa. Ito na. Anak, salamat sa regalo mo. Thank you so much, MJ. At of course, maraming salamat. Nako, saan daw ba kayo magtatago? Magtatago. Hindi ako magtatago, guys. Wala akong tago. Lahat tayo ay nandito. Actually, naglalakad na nga ako ngayon eh. Calito Villaruel ng CCW. Ayan, former Test the National. Ay, hello po, Calito. Salamat po. Ay, hindi naman. Sabi niya, sipag po daw. Masipag, hindi ho. Talagang gusto lang natin yung ginagawa natin. Hindi sipag yon. Talagang pag gusto mo ang ginagawa mo, walang problema, di ba? Kita mo si, ayan, si Kuya Winer, hindi siya napapagod. Kasi nga, gusto niya yung ginagawa niya. Di ba, Winer? Ayan. Habulin ng chicks. Hindi naman daw. Okay, anyway, hello din kay Marua de Asis. Yes, good morning sa inyo. Okay, sabi nga po, nako ha guys ha, huwag kayong magpapatalo sa lahat ng mga ginagawa ninyo. Sabi ng doctors at Philippine General Hospital have found the main cause of bone and joint disease. Many of bone, recovered without recurrence. Alam niyo ho, totoo yan. Ako, naniniwala ako. Nadulas ho ako nung siguro mga 3 days ago. Nadulas ho ako. Talagang bumigay yung buong katawan ko. Nadulas ako sa isang tiles, no? Pero buti na lang, kasi nga mahaba yung buhok natin at nakapusod that time, hindi nabagok yung ulo natin. Pero kung hindi, ayan, wala na ako. Okay, at syempre, eto nga, ability to regenerate stem cells. Okay, sige. Marami tayong mga gustong gawin sa buhay na hanggat maaari kung kaya natin, pahabain pa ang buhay. Kaya kasi winner po nagtsatsaga na maging enjoy siya sa kanyang mga gawain. Ayan. At hindi lang yan, mga friendship, tayo po maraming mga pinasasalamatan, pero hindi yun natin mababasa lahat. Kaya yung mga hindi ko nabasa ngayon, bukas naman po, antabayanan nyo po ang ating malay nyo, dumating si attorney, di ba? At hindi lang po yan ang ating next program, no? Antabayanan nyo ang Balitang Bayan with Miss Kim Gomez and Miss Gia Rafael. Yan, parehong maganda yan. At antabayanan nyo yung kanilang mga updates sa inyong lahat. Huwag kayong lilipat. Stay tuned lang at napakarami hong magagandang mga information na nais po ninyo. At dahil po dyan, sa ngalan po ni Attorney Fer Dito Pasio, pasalamatan ko lang din yung aking piloto at hindi lang po yan yung mga friendship natin sa loob at labas ng bansa. Mabuhay po kayo mga kaibigan. Ako po, si Miss Juvie De Guzman, nagpasabing, I love you all. Bye! Yes, yo! Topa Show! Si Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yes, yo! Topa Show!